Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Tayo po nagpapasalamat sa atin pong Panginoong Diyos na muli tayo po'y nagkasama-sama, nagkatipon sa mga sandali na ito upang tunay nga na tayo po ay muling sumamba sa atin pong Panginoong Diyos. At bilang pasimula po, atin pong buksan ang mga sandali na ito sa pamamagitan ng pag-awit. Atin pong ipagdiwang ang katapatan ng Panginoong Diyos, tunay kang matapat. Araw-araw aking naman
Magandang umaga po sa bawat isa. Tunay na ang katapatan ng ating Panginoon ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Tayo po ay nasa huling linggo na ng taong 2025 at nalalapit na ang pagtatapos ng taon. Tunay nga na napakabuti ng Diyos, kagaya ng ating inawit, hindi siya nagbabago at hindi niya tayo iiwan kailanman. Ang ating tema para sa buwan na ito, the sovereign power of the Almighty, the incarnation of the sovereign Savior. Nais ko pong basahin ang mga talatang ito mula sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 2, talatang 14 hanggang 18. At sama-sama nating sariwain ang mga katotohanang napapaloob dito. Hindi sa mga anghel ipinamahala ng Diyos ang sanlibutan. Kanyang lilikhain ang sanlibutang aming tinutukoy. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tayo. Naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman, may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang pinakapunong pari, mahabagi na tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso, sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Ang mga katotohanan po na makikita natin sa mga ilang talata na ito, verse 14, naging tao rin si Jesus. Ibig sabihin, siya ay dati na, siya ay buhay na, at nagkatawang tao lamang upang pumiling sa atin. So hindi po totoo na ang ating Panginoong Jesus nagsimula nung siya ipinanganak. Ano po? Siya ay Diyos. Siya ay buhay na. Siya ay naging tao lamang, nagkatawang tao lamang. Pangalawa, winasak niya ang kapangyarihan ng dyablo. Siya ay makapangyarihan higit kanino paman. Verse 15, pinalaya ang mga tao sa alipin ng takot ng kamatayan. Dahil sa ating Panginoong Yesus, may kasigurunan ng kaligtasan para sa lahat ng mananalig sa kanyang ginawang ito. At sa kanyang pagiging tao, siya'y natulad sa atin sa lahat ng paraan, kaya't naging karapat-dapat siyang tagapamagitan para sa atin. Wala na pong iba dito sa mundo, noon, ngayon, o sa darating pang mga panahon, ang maaaring mamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesus. At dahil dito, tayo ay kanyang tutulungan at siya lamang ang may kakayanang tayo ay iligtas. Sa kabanatang ito ay pinakita ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo at malinaw na nabigyang buod ang kaligtasang tanging nagmumula sa kanyang pagliligtas sa atin. Nasa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, naway manatili sa atin ang kababaang loob at pagtitiwalang tanging sa Kanya lamang. Ang ating Panginoon, Siya ang ating tagapagligtas. Sa umaga pong ito, kinikilala natin ang kabutihan ng Panginoon maging sa mga nagdaos ng kaarawan at dagdag sa taon ng pagsasama ng ilan sa ating mga kapatid. Noon pong December 22, nagdaos ng kanyang kaarawan si Ate Rachel Managelod. Noong 23, si Kuya Reggie Pecayo. Noong 26, si Ate Mel Malasate. At ngayon po ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan si Ate Shaira Lahara. Nagdiwang naman po ng anibersaryo noong 22 si Mr. and Mrs. Lester and Richelle Tamayo. At ngayon po ang nagdaraos ng kanilang anniversary si Mr. and Mrs. Odi at Belen Kiling. Kasamaan po namin sila sa Lakeview SBC. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus ay pasimula ng mabiyayang akda ng Diyos para sa katubusan ng mga hinirang. Kaya naman, nagdudulot ito sa atin ng pag-asa at pagkamangha sa kadakilaan ng ating Diyos na buhay.
Sama-sama tayo ngayong sumamba at luwalhatiin ang kanyang banal na pangalan. Welcome po sa ating C4 Worship Service. Atin pong italaga ang ating mga sarili sa mga sandaling ito sa pagsamba sa ating Panginoon. Ng Diyos ko ay wasto, lubusang mangyayari. Ako'y panatag ng gusto, susundin siyang parati. Landas ko man ay karimlan, ako'y di niya iiwanan. Kaya't tiwala'y kanya lang, kaya't tiwala'y kanya lang. Ang tanda ng Diyos ko ay wasto, hindi siya mandaraya. Sa matuwid agay ako, sa kanyang tiwala. Kaya pa sa kalooban niya, aaliwin aking dusa. Hinihintay kong araw niya, hinihintay kong araw niya. Ang tanda ng Diyos ko ay wasto, kahit yaring inumin, ay mapait sa puso ko, tiwalang uubusin. Diyos ko'y tunay, bawat araw ay may bagong kaaliwan. Pinapawi niya ang lumbay, pinapawi niya ang lumbay. Hinanyan ko po ang kapuluhan na tayo pong lahat ay magsitayo. Ang tanda ng Diyos ko ay wasto, dito'y naninindigan. Kahit lumbay may kung ano, diyan di niya iiwan. Kalinga niya'y nagbabantay, tangan akong di sasablay. Tiwala niya ng tunay, tiwala'y kanya ng tunay. Pagpupuri kay Yahweh. Purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya'y purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig niya na ukol sa atin, dakila at wakas. Ang kanyang katapatan ay walang wakas. Purihin si Yahweh. Sabay-sabay po natin basahin ang samba. Ready? And. Siyo, o kataas-taasang Diyos, buong pakukumbaba aking sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marubdob po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay ang
ay ang sambahin ka sa spirito at katotohanan upang unalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapalutan at kaluguran, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pagtagalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po'y manalangin. Isang kagalakan sa aming Panginoon na sa huling araw ng linggo ng taong ito na 2025 at sa buong taon ng 2025, sa bawat araw ng pagsamba, kami po'y iyong pinagtatagumpay. Tunay aming Panginoon na ikay kahanga-hanga, ikay mabiyaya sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy mong inilalagay sa puso at isipan namin na sa tuwing araw ng pagsamba, higit sa ano paman, ito'y aming italaga, ito'y aming pahalagahan dahil ito'y tanging araw na itinalaga mo upang kami na iyong mga nilikha ay ikay parangalan, ikay sambahin at luwalhatiin at patuloy na pasalamatan dahil tunay nga aming Panginoon sa bawat araw na kami nabubuhay dito sa lupa, sa bawat sandali, pinatutunayan mo kung gaano po kami iniibig, kung gaano kakatapat sa mga pinagdaanan namin sa buong santaon. Halos alam namin na ito hindi lingid sa iyo. Ang mga kalungkutan, ang mga pagsubok, ang lahat ng ito ay hindi lingid sa iyo. Ngunit aming Panginoon, sa kabila ng lahat ng aming kahinaan bilang mga tao, kami iyong binibigyan ng pagkakataon sa bawat linggo na kami nagkakatipon-tipon upang sa isang bagay na aming magawa, na ikay sambahin at ikay luwalhatiin, makasama ang mga kapatid sa aming sama-samang pagsamba. Kaya man aming Panginoon, sa huling araw ng linggong ito ng 2025, kami patuloy na turuan, kami patuloy na tulungan, na sa aming puso't isipan, ikay patuloy na dakala at luwalhatiin. Kaya naman aming Panginoon, marapat po namin ibalik sa iyo ang lahat ng ito, na may papuri, pasalamat at paggalang sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tunay nga na atin pong ipagbunyi ang katapatan ng atin pong Panginoong Diyos, atin pong ihayag ang kanyang kabutihan. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri pagsambayanay, bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurin pagsambayanay, bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
Amen. Tunay na sa Diyos po, ibalik natin yung pinakamataas na papuri at pasalamat. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay dadako sa pagkakaloob. Ang Panginoon po ay napakabuti sa atin sa buong nagdaan na ito ng 2025. Kaya bilang mga mabuting katiwala, ibalik po natin sa Panginoon yung pinakamataas na pagsamba. Tayo po ay sama-samang bumigkas ng ako'y saang katiwala. Ready? And ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Tayo po'y muling umawit habang nililikom po ang ating mga kaloob at handog sa Panginoon. Diyos, batid mo ang laman ng puso ito. Kung kayang itago, pagkat lahat ay nakikita mo. O Diyos, ako'y siyasatin mo, nagsusumamo ako ngayon sa'yo. Ikaw ang dahilan kung ba't ako nabuhay. Nilikha para ika'y parangalan. Biyaya mong buhay nais kong ialay. O Diyos, ako'y lagi mong gabayan. Ikaw ang dahilan kung ba't ako nabubuhay. Nilikha para ika'y parangalan. Biyaya mong buhay nais kong ialay. O Diyos, ako'y lagi mong gabayan. O Diyos, batid mo. Tayong lahat po ay tumayo at sama-sama po nating awitin ang awit ng pasasalamat. Sa iyong pangako, ang bawat pagpapala mo, higit kay saging ko. Tayo po ay manalangin. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa buong taon na nagdaan, na pagsama sa kabila ng mga hamon at pagsubok. Sa oras ng ito, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba
nagpupurit nagpapasalamat sa mga biyaya na patuloy nyo pong ipinagkakaloob. Mga lakas ng pangatawan, karunungan, mga hanap buhay, at mga pagkakakitaan na magagamit po namin para po sa aming pang-araw-araw na pangailangan. Ito pong lahat ay buhat sa inyo, kaya inaalay po namin sa inyo ito, Panginoon. Sa mga oras pong ito, yung mga nalikom pong offering, naway ito po ay magamit sa ikakaabot ng mga kapatid po namin na nasa misyon, mga pamilya na inaabot doon, mga mahal sa buhay, para sa ikalalawak po ng iyong mga salita. At kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin sa buong darating na 2026. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mangyaring tayo po ay nakatayo na para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Atin pong buksan ang ating mga Bible sa aklat ng Lucas, Kabanatang 2, talatang 22 hanggang 35. Akin pong ulitin, Lucas, Kabanatang 2, talatang 22 hanggang 35. Habang akin pong binabasa, inyo pong subaybayan sa inyong mga sipi. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis, ayon sa kautusan ni Moses, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol upang ihandog sa Panginoon. Sapagat ganito ang nasusulat sa kasulatan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog na ayon sa inihingi ng kautusan ng Panginoon. Maaaring mag-asawang bato-bato o kay dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa hinihingi ng kautusan, kinarga ni Simon ang sanggol, pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na po yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita ko na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas, na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutilig sa insya ng marami. Kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatian, parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Pinagpala ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po lahat ay makakaupo na. Magandang umaga po sa bawat isa. Napakaganda po ng ating mga awitin kanina. Nagpapahayag ng katapatan ng Diyos. At sinundan naman ito ng mga awitin na nagpapakita na siya lamang yung karapat-dapat sa ating mga papurit pagsamba. Kaya naman, ngayong umaga, nagpapasalamat po muli ako sa pribilehiyo na pinagkaloob sa akin upang magdala po ng salita ng Diyos. At bago po yon, tayo muna manalangin. Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat kami muli sa umagang ito sa malayang pag-aaral ng iyong mga salita. Gabayan niyo po ako sa aking pangunguna sa pagbabahagi ng mensahe ngayong umaga at nawa maipahayag ko ito ng may kalinawan at kaayusan, Panginoon. Kayo rin po ang patuloy na kumilos sa bawat isa nandito na makakakinig ng mensahe at nawa ito'y maunawaan at tunay na isabuhay ng bawat isa. Kaya sa inyo po namin patuloy pinagkakatiwala ang pag-aaral na to sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan, bago po tayo magpatuloy, meron po akong isang katanungan
Nakaranas ka na bang pangakuan? Malamang po ang bawat isa sa atin dito ay nakaranas ng pangakuan. Ano-ano ang mga ginagawa mo habang inaantay ang katuparan ng pangako sa iyo? Normal sa mga tao na mapangakuan at mangako. Minsan, simpleng pangako na nga lamang, hindi pa matupad. Pero may pagkakataon namang ang pangako ay di pangkaraniwan o parang imposibleng matupad, ngunit natutupad naman. At humahanga ang karamihan sa mga ganong klase ng tao na tumutupad sa kanyang pangako. Sabi nga ng iba, may isang salita ang taong yan. O may palabra de honor. Kumbaga, napakabigat na na pagtingin sa'yo, pag ganun yung sinabi sa'yo, ibig sabihin talagang yung taong ito ay mapagkakatiwalaan. Ngunit, paano pag ang Diyos ang nangako? Kaya mo bang panghawakan ang kanyang mga pangako? O nagdududa ka pa rin na magagawa ng Diyos ang pangako niya? Ang isang tunay na mananampalataya ay marapat na magtiwala sa Diyos gaano man kaimposible ang pangako niya. Dahil sa Kanya ay walang imposible. At ngayong huling linggo po ng taong ito, ating po muling bibigkasin ang ating annual theme, The Sovereign Power of the Almighty at Work in the Community, All for His Glory. The sovereignty of God is the source of Christian ministry. Sa buong taon, ito po'y paulit-ulit na binanggit at binigyan din na ang ating makapangyarihang Diyos ang gumagawa sa komunidad. Hindi po ang ating mga pastor, hindi ang ating mga tagapanguna. At lahat po ng kanyang ginagawa ay para po sa kanyang kaluwalhatian. Maging ang mga ministeryo na ating mga pinapangunahan, gaano man tayo kasipag dito, gaano man tayo ka-dedicated, ito po ay nagmula pa rin sa Panginoon. Kaya siya lang ang dapat matanghal at hindi po ang tao. Maging ang ating theme verse mula sa Psalm 71:16, I will praise you, your mighty deeds, O sovereign Lord. I will tell everyone that you alone are just. Nandun po yung kagalakan ng salmista na ipahayag ang kabutihan ng Diyos na ginagawa sa bawat araw at patuloy niyang nakikita yung pagiging tapat ng Diyos. Pagpasensya po, talagang inatake ng sipon. Yan at ang ating December pulpit preaching theme, Incarnation of the Sovereign Savior. Kumbaga, kada December binibigyan din yung pagsilang ng ating Panginoong Hesus, yung pagdating niya dito sa lupa bilang tagapagligtas. Sa lumang tipan pa lamang, mula nang nahulog ang tao si Eva at si Adan sa kasalanan, ay ating nakita ng merong propesiya at merong plano ang Diyos sa tao upang tulungan, gabayan ang kanyang kalalagayang isinumpa dahil sa kanyang pagkakalayo sa Diyos na kanyang manlilikha. Napakalaking kawalan kay Eva at kay Adan nung sila ay nagkasala. Kasi sabi nga, kumbaga, sa halaman ng Eden, kumbaga sa higaan, nasa kama ka na, napatapon ka pa sa papag dahil sa kasalanan. Pero higit pa doon, dapat makita talaga natin na ang kasalanan ang naglalayo sa tao sa Diyos.
maging hanggang sa mga oras na to, ang kasalanan ay dapat na mapagtagumpayan natin. Mayroong Diyos na matuwid, tapat, at hindi nagbabago. Siya'y tapat sa kanyang mga pangako at kanyang tinutupad at patuloy na tinutupad ang mga ito. Kahit na ang mga tao ay nagtataka kung paano natupad ang mga ito ng Diyos. Yan, sa mga nakaraang mga pag-aaral, di ba po, na-amaze tayo sa mga nangyari sa mga propesiya na natupad na. Pero di ba may mga tao pa rin, o yung ibang mga tao to yung matatalino kung tawagin, gumagawa sila ng paraan o mga pagsasaliksik o pag-aaral para patunayan na hindi totoo ang nilalaman ng Biblia, para pabulaanan ang mga katotohanang nangyari at naganap na. Ngunit, may isang katotohanan na ang Diyos ay nagkatawang tao upang tupadin ang kanyang pangako at bigyan tayo ng walang hanggang pag-asa. Yan, Diyos lang po ang makakapagbigay sa atin ng walang hanggang pag-asa. At tinatayang may 300 mahigit na propesiya tungkol kay Jesus mula pa sa lumang tipan. At ang mga propesiyang ito ay parang imposible na mapangyari. At ang iba pa nito ay napakahirap maganap, kundi man imposible. Ngunit, halos na ang lahat ng propesiyang ito ay natupad na. Yung hindi pa lang nangyayari, dahil ito ay mangyayari pa lamang. Kumbaga, meron pang mga hindi napupulfill na mga propesiya hanggang sa ating panahon. Kung sa sariling isip lang ng tao, ito manggagaling, malamang kahit isa ay walang matupad. Ngunit, dahil sa ang propesiya ay mula sa Diyos, kaya ang mga imposible ay naging imposible. At may ilan po dito na babanggitin ko. Una, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. Yan, sino po ang kayang maka-prophesize nito, makahula nito na ito'y mangyayari? Diba, parang kung ngayon mag-isip ka, uy, sa mga darating na panahon, may mga anak na isang birhen at mga anak siya ng isang lalaki. Diba, parang imposible. Ngunit ito ay na-ipaprophesize dahil ito ay mula sa Panginoon. Yan, mula sa Isaiah chapter 7 verse 14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Yan, pamilyar sa atin yan. Emmanuel, ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Ikalawa, isisilang sa Bethlehem ang Mesiyas o si Jesus. Yan, mula sa Mikas chapter 5 verse 2. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa nung unang panahon. Yan talaga, kumbaga, napakatagal bago na pangyari itong hula na ito. Ngunit sa kabila ng matagal, ay napangyari pa rin. Yan, ganun talagang ka-amaze pag sa Diyos nagmula. Yung mga talagang imposible, parang hindi natin kayang ubos maisip na mangyayari, ay nangyayari. Nang ganun makapangyarihan ang Diyos at ganun siyang katapat sa kanyang mga pangako. At yung ikatlo, ang pagtakas papuntang Ehipto. Yun nga po, ginising si Jose ng anghel
at sinabing yung kanyang mag-ina ay dalhin sa Ehipto dahil sa galit ni Herodes. Dahil yung time na yon, paglalangan siya ng mga pantas. Diba? Sabi niya, dumaan sa kanya pag natagpuan ng bata. Ngunit, dahil din sa anghel na nagsabi sa mga pantas, ay hindi sila bumalik kay Herodes. At dahil doon, ipinapatay ni Herodes ang mga sanggol. 2 years old pababa doon sa lugar na yon. Diba? Kaya talagang, yung kahit sa mga pangyayaring yon, si Herodes wala siyang kalam-alam. Naging bahagi siya sa gumanap ng propesiya ng Diyos. At sino rin ang makakapagsabi noon o makakahula noon? Diba? Kaya talagang napakahusay at makapangyarihan talaga ng Diyos. Yan, sa dami ng mga propesiyang naganap o natupad na sa ating Panginoong Hesus, yan, di ko na lang maisa-isa pa at baka doon na lang mag-focus ang ating mensahe. Yan, kaya nga sa mga tunay na mananampalataya ay may tunay na kagalakan sa pagdating ng ating tagapagligtas. Ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao at nag-iisang tagapagligtas ay may hatid na tunay na kagalakan sa mga tao. Yan, dumating po ang ating Panginoong Hesus. Yan, ito yung ating, yan, kumbaga sineselebrate sa mga panahong ito. Ngunit, hindi siya dumating para lang magkaroon ng Pasko na tinatawag. Yan, itong sineselebrate ng buong mundo. Masaya, marami. Lalo na ngayon December, di po ba? Sino po ba dito ang hindi masaya? Mukha namang masaya ang lahat kahit hindi halata. Yan. At may kagalakang hatid ang ating Panginoong Hesus sa pagdating niya dito sa lupa. Hindi lang kagalakan dahil po sa Pasko. Una, dumating ang tagapagligtas upang tayo iligtas sa madilim na nakaraan. Bakit madilim na nakaraan? Ang isang tao, pag wala siyang tunay at tamang relasyon sa Diyos, di ba sabi ng Biblia, siya'y namumuhay sa kadiliman. Siya'y namumuhay sa kasalanan. At ang taong hiwalay sa Diyos ay nasa abang kalalagayan. Yan, ang Panginoong Hesus ang nagsilbing ilaw natin sa ating mga buhay. At lahat tayo noong unay wala pang tunay na pagkakilala at kaugnayan sa Kanya ay namumuhay sa kadiliman. Yung dating mga kalalagayan dahil sa pamumuhay sa kasalanan, pamumuhay ayon sa takbo ng mundong ito, sa kalakaran ng mundong ito, kaparusahan lamang ang nag-aantay sa atin dahil sa pamumuhay sa kadiliman. Ngunit, pagdating ng ating Panginoong Hesus, ang pangako ay nagkaroon ng katuparan. Tinubos niya ang kanyang mga hinirang, iniligtas mula sa kadiliman ng nakaraan. Sapagkat sa Diyos lamang matatagpuan ang tunay na liwanag ng ating mga buhay at nakalaya tayo sa madilim na nakaraan. Yan, sinasabi na ang kanyang mga hinirang, ang kanyang inalis sa kadiliman. Kaya marapat ang buhay ng bawat isa sa atin sa mga mensaheng ipinapahayag, sa mga katotohanan ito. Dapat layuan na natin ang kadiliman. Layuan natin ang kasalanan. Dahil sabi nga, iniligtas na tayo ng Panginoong Hesus. Huwag na tayong bumalik. Huwag nating hayaan yung hilig ng laman ang mamayani sa ating mga puso. Huwag nawa makita tayo na tayo yung mga nasa daang matuwid, ngunit ang mga gawa natin liko sa harap ng Diyos. Maging mabuting patotoo tayo sa mga taong nakakakilala sa atin, lalo na kung alam nila na tayo ay mga mananampalataya. Ikalawa, dumating ang tagapagligtas
upang iligtas tayo mula sa walang saysay na kasalukuyan. Marami ang mariringgan na ang buhay ay paulit-ulit lamang. Parang wala daw katapusan ang paghihirap, mga walang kasiyahan, pilit na ginagawa ang mga sariling pamamaraan na taliwas sa salita ng Diyos. Ngunit kapag nakita natin mula sa liwanag ng kanyang mga salita at sa tulong ng banal na Espiritu, saka pa lang magkakaroon ng kahulugan ang ating pangkasalukuyang buhay. Ang ating mga hirap, tiisin, habang lumalapit sa ating Panginoon, habang tayo naglilingkod sa kabila ng kapaguran at sakripisyo, tayo ay nakakadama ng kasiyahan sa ating mga puso na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Ang ating mga ginagawa, maliit man o malaki, para sa Panginoon, ito'y hindi lingid sa Kanya. At siya ay tunay na nalulugod kung tayo'y tapat na sumusunod at nagpapasakop sa Kanyang mga salita. Kaya dahil din sa Kanyang mga salita, nagkaroon tayo ng pag-asa sa kasalukuyan. Yan, hindi natin kayang bigyan ng pag-asa ang ating mga sarili sa sarili nating sikap, talino, diskarte sa buhay. Ang tunay na pag-asa ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesus. At ikatlo, dumating ang tagapagligtas upang tayo iligtas sa hinaharap na walang pag-asa. Yan, kung kanina ay kasalukuyan, ngayon sa hinaharap. Marami ang nawawala ng pag-asa sa kanilang mga hinaharap na buhay. Isa na siguro ang katatayuan sa buhay. Yan, karamihan na mariringgan nyo na parang wala ng pag-asa, siyempre, yung mga hirap sa buhay. Yan. Pero meron din naman mga talagang may kaya sa buhay, ngunit parang wala na rin pag-asa. Mga may malubhang karamdaman, ito pa, maraming utang. Sabi ng iba, dito na yata ako mamamatay sa utang. O hanggang ngayon ay malamig pa rin ang Pasko. Mga wala pa rin jowa. Yan, parang wala na yata mangyayari sa future ko. Darating na ang Panginoon, hindi pa ako nagkakaasawa. Kaya naman yung iba, nagmamadali. Kahit hindi na mananampalataya, ay sige na. Yan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang Panginoon ay may tamang oras sa mga ganyang bagay. Kailangan lang matagpuan tayong tapat na sumusunod sa Kanya. At kung ano yung Kanyang kalooban, huwag natin pangunahan ng Diyos. Dahil tiyak, kung tayo susunod sa Kanya, hindi tayo mabibigo. Malamang mawalan ka na ng pag-asa kung sa buhay ay hindi nakasentro sa Panginoon. Yan po yung mga taong wala talagang pag-asa sa hinaharap. Mga buhay na hindi nakasentro sa ating Panginoon. Yan, may nagsasabi din na sana'y mas maganda ang pasok ng 2026 kumpara sa 2025. Yan, normal po sa tao na ikino-compare yun nakaraang taon sa taong darating. O naari rin namang maganda na ang pasok ng 2025. Siyempre, ang kahilingan niya, mas maganda pa raw sa 2026. Kumbaga, hindi siya nakokontento. Yan, normal sa tao yan. Ngunit, kung ang mga buhay natin ay nasa Panginoon, magkakaroon po tayo ng kakontentuhan. Yan, opo, bilang tao, hindi natin kayang sabihin o ihula ang hinaharap o maaaring mangyari. Ngunit may isang bagay na tiyak. May isang tagapagligtas
na nauna na, advance sa pagkilos at mga balakin sa ating mga hinaharap. Hawak niya ang lahat ng ating mga bukas at tinitiyak niya na kapag dumaan tayo sa ganitong mga klase ng kabigatan o pagsubok man, hindi po tayo nag-iisa. Yan, naniniwala po ba kayo doon? Sa panahon ng pagsubok, hindi tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Panginoon. Hindi po tayo exempted sa mga hirap ng buhay, sa mga karamdaman, sa matitinding pagsubok. Ngunit mapalad tayo dahil sa ating hinaharap, kasama naman natin ang Diyos. Kaya huwag tayo mawawala ng pag-asa. Kaya naman, sa kanyang pagdating, ay may tunay na kagalakan sa mga tunay na nananalig sa kanya. Ang tanong, kinikilala mo ba siya sa iyong buhay? Inaalam ba natin ang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos? Nagpapailalim, nagpapasakop, at sumusunod ka ba habang iniintay din ang katuparan ng kanyang mga pangako? O nakasentro tayo sa ating mga pangarap lamang, sa mga pangarap na hanggang dito lamang naman sa mundo. Mas ilaan po natin ang ating mga buhay sa pangwalang hanggan, kasama ang ating Panginoon. Yan, ito yung mga pananalitang pag narinig ng iba, ang corny. Diba? Corny sa iba. Pero sa ating mga mananampalataya, ito'y patuloy na binibigyan din ng paulit-ulit. Yan, ang pangako ng Diyos ay tiyak niyan tutuparin. At hindi po tayo mabibigo kung tayo patuloy na magtitiwala sa Kanya. At tulad ni Simeon, siya yung karakter na paulit-ulit na binanggit sa kanya, binanggit kanina, siya yung nagtiwala sa pangako ng Diyos. Yan, kaya ang title po ng ating pag-aaral ngayong umaga, The Promise Fulfilled. Yan ang katuparan ng pangako. Yan, kaya tatalakayin muli natin yung tekstong binasa kanina mula sa Lucas chapter 2 verses 22 to 35. Yan, pagkatapos ipanganak ang ating Panginoong Hesus, siya ay dinala ng kanyang mga magulang sa templo. At dito ay may isang tao na naniniwala sa kapahayagan ng Diyos. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo, ang katuparan ng pangako, at ang katuparan ng pangako ay kagalakan para sa mga tunay na mananampalataya dahil sa alam natin, tulad ni Simeon, natutuparin niya ang kanyang mga pangako. Si Simeon ay pinangakuan ng Diyos na hindi mamamatay hanggat hindi pa niya nakikita ang paghahari ng Diyos o ang pagdating ng Mesiyas. Yan, at nung dinala po ni Jose at ni Maria ang batang sanggol na si Jesus sa templo, sa gabay at patnubay ng Espiritu Santo, ay pumasok sa templo si Simeon at kinumpirma ng banal na Espiritu na iyon ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya. At malugod niya itong tinanggap. Yan, sabi nga, Simeon was clearly a recipient of God's promise. Kayo po ba ay tagatanggap din ng pangako ng Diyos? O wala po kayong inaantay na pangako ng Diyos? Teka, hindi naman ako kinakausap ng banal na Espiritu. Wala namang ipinangako ang Diyos sa akin. Yan, ang pangako po ng Diyos ay nasa kanyang mga salita. Kung ito po'y patuloy natin pagbubulayan, makikita natin na marami pang pangako ang Diyos sa atin na matutupad. At dapat
nakahanda tayo na mangyari ito. Inaantay niyo po ba ang pangako ng Diyos na nasa langit? Si Simeon ay kinausap ng Diyos at alam niya ang sinabi ng Diyos. Alam niya ang salita ng Diyos, binubulay-bulay niya ito, pinakahihintay niya ito, at nang ito'y matanggap, mayroon siyang kagalakang walang katulad. Yun nga po, di ba ang isang bata pag napangakuan nyo, ay pagbalik ko o galing trabaho, may pasalubong ako sa iyo. Di ba, sigurado na-observe nyo na to sa inyong mga anak o mga pamangkin o mga apo. Di ba yung bata tanong ng tanong, malapit na po bang umuwi si tatay? May dala kaya siya? Di ba? Ganon siyang ka-excited, nag-aantay. At pag dumating yung tatay niya, na may dala nga ng pinangako sa kanya, di ba tuwang-tuwa siya? At ikaw na magulang ay tuwang-tuwa din. Gayon din nawa tayo, parang mga bata sa harap ng Panginoon, na talagang iniintay ang katuparan ng kanyang pangako. Hindi yung parang, wala lang, bahala si tatay, dalhin niya o hindi, okay lang sa akin. Ganon ba tayo? Yan, yung mga taong gano'n, yung para bang may kakayahan, yung ibig sabihin, okay lang, kaya ko naman bumili. Sinabi ni tatay na ipapasalubong sa akin. Marami ako napamaskuhan. Diba? Dapat hindi gano'n. Kaya nga yung mga mananampalataya, parang ininutulad ng Diyos sa mga bata. Yung talagang nakaasa lang. Nandun yung kagalakan. Nandun yung pagtitiwala. At yun nawa makita sa bawat isa sa atin. At habang iniintay ni Simeon ang pangako ng Diyos, kaya makikita natin yung kanyang mga katangian na nawa ay maging katangian din natin. Una, he was led by the Spirit of God. Yan, napakasarap sigurado. Kung ikaw, alam mo sa sarili mo na, pinangungunahan ka ng Espiritu ng Diyos, hindi Espiritu ng alak. Yan, tulad ni Simeon, tayo po ba ipinapangunahan ng banal na Espiritu sa ating mga ginawa, ginagawa, at mga plano pang gawin, lalo na sa panahong ito? O hibang tayo na magawa ang makasarili nating naisin, na tayo ang bida sa ating mga ginagawa. Marami po sa tao, makikita nyo sa mga post sa Facebook, yung mga ginagawa nila. Pero sa lahat ng ngayon, kaya nila ginagawa para sila ang bida. May iniintay ba tayong mangyari mula sa pangako ng Diyos? At paano natin ito inaantay? Nandun ba ang pagtulong na pagpapasakop natin sa salita ng Diyos at ganap na kasiyahan? O ang motibo natin ay mula sa kasinungalingan ng mundong ito? Mga layaw at mga target na ma-achieve. Yung ating mga ambisyon at mga pangarap sa buhay, pangarap sa pamilya, hindi po masama ang mga ito. Ngunit, kung ito ang ating pinangahawakan, ay nagkakamali po tayo. Ang pinakamagandang maaaring mangyari sa atin ay yung tayo pinapangunahan ng banal na Espiritu at magpasakop tayo sa nais niya dahil ito ang makakapagdala sa atin sa banal na presensya ng Diyos, tulad ni Simeon. Yan, hindi po tayo makakalapit sa banal na presensya ng Diyos kung hindi po tayo pinapangunahan ng banal na Espiritu. Yan, wala po tayong kakayahan lumapit sa Diyos. Kailangan po natin ang gabay ng banal na Espiritu. Katulad ni Simeon, hindi niya paniniwalaan
na mangyayari yung pangako ng Diyos sa kanya kung sariling isip niya lang ang ginamit. Ito'y sa tulong at gabay pa rin ng banal na Espiritu. Kaya nawa, pakanaisin natin na gabayan talaga tayo ng banal na Espiritu at magpasakop. Ikalawa, he was taught by the Word of God. Yan. Ang salita ng Diyos ang tanging pinanghawakan ni Simeon at hindi siya nabigo. Kaya patuloy na binibigyan din sa pulpitong ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling sipi ng Biblia. Yan. Lalo na ngayon pong mga panahon na to, sigurado, nakahawak tayo ng pera. Mura lang po ang Biblia. Kaya nawa, ang bawat isa nandito ay magkaroon po ng sipi. Tayong mga magulang, gawa natin ang paraan, bilhan ang ating mga anak ng Biblia. Huwag po natin sabihin, bata pa yan. Tayo po mag-encourage sa kanila dahil napakahalaga na ang salita ng Diyos ay nalalaman natin. Hindi lang nalalaman, pinagbubulayan at isinasabuhay ang mga nababasa dito. Kaya marami ang nadadaya, nalilihis, kahit na mga nagpapakilalang mananampalataya dahil sa ang totoo ay walang pagkaalam sa salita ng Diyos. Yan, ito po ang malungkot na katotohanan. Kahit na mga matagal nang nagsasabing mananampalataya, bakit sila madaling madaya ng sanlibutang ito? Dahil walang tunay na pagkaalam sa salita ng Diyos. Paano ka magiging malakas? Di ba po, ang ating katawan, para maging malusog, malakas, effective, dapat kumain ng mga masustansyang pagkain. At pag may budget pa, maganda may vitamins. Ang ating kaluluwa, paano magiging malakas ito? Ang tanging pagkain lang nito ay salita ng Diyos sa gabay ng banal na Espiritu. Hindi natin to binibigyan ng halaga. Hindi natin binibigyan ng importansya. Ubus na ang oras natin sa cellphone. Ubus na ang oras natin sa trabaho. Kaya pagdating ng tukso, madaling mahulog. Hindi po tayo nanguhusga sa ibang mga tao. Ngunit ito po yung katotohanan. Kahit na nga po yung babad sa salita ng Diyos, nahuhulog sa tukso. How much more yung mga walang alam sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na ito'y pahalagahan. Si Simeon ay masunurin sa salita ng Diyos. Alam niya ang gusto ng Diyos dahil alam niya ang salita ng Diyos. Yan sabi, alam niya ang gusto ng Diyos dahil alam niya ang salita ng Diyos. Paano natin malalaman ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay? Hindi natin alam ang kanyang mga salita. Ano yon? Manghuhula tayo. Ito kaya okay kay Lord? O ito kaya hindi? Mapalad tayo dahil nandyan ang salita ng Diyos na siyang gagabay sa atin kung ito ay bibigyan natin ng halaga. At tulad ni Simeon, siya'y matyagang nagintay na mapangyari ang pangako ng Diyos. Yan, may katyagaan siya. Dahil babad siya ng salita ng Diyos, na andun yung buong pagtitiwala niya sa Diyos. Hindi siya nagduda. At hindi naman siya binigo ng Diyos. Ikatlo, he was righteous and devout. Yan, siya'y matuwid at makadiyos. Yan, tayo po ba'y matuwid sa harap ng Diyos? Tunay ba tayong makadiyos? O itsura lang, lalo pag Sunday, banal-banalan, paglabas,
Makikita mo na lang yung mga pinaggagawa. Habang tayo naghihintay sa pangako ng Diyos, kagaya ng kanyang muling pagbabalik, sa sinasabing paghahari ng Diyos sa mundong ito, paano natin ginugugol ang buhay natin sa araw-araw? Yan, isa pa yan sa pangako ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay muling babalik? Ano pong ginagawa nyo habang nag-aantay? Pakuya-kuyakoy? Saan tayo higit na nakatalaga? Sa mga pangarap lang ba? Hanggang sa mundo, sa mga bagay na mundo, sa mga bagay na pangmundo lang ang kapakinabangan o mga bagay na pangwalang hanggan? Yan, sabi nga nung dati nating tema, fix our eyes on Jesus. Muling babalik ang Panginoon. Pangako niya rin yan, di ba po ba? Kung tayo ngayon ay nakakasiguro na ligtas na, maganda po yan. Paano yung ating mga mahal sa buhay? Habang nag-aantay tayo sa pagbabalik ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, ibahagi natin ang mabuting balita sa kanila. Opo, marami tayong kaabalahan. Pero yung pangangailangang iyon, hindi nyo pa kayang maglaan ng oras para sa kanila? Opo, masaya ang inyong relasyon. Sabi nga, nando nararamdaman yung pagmamahalan, pagtutulungan, pagdadamayan. Yun na nga, nararamdaman mo yung tunay na pagmamahalan. Pero hindi mo maibahagi ang ating Panginoon sa kanila. Isa yan sa dapat nating ginagawa at binibigyan pansin habang nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Si Simeon ay pinanghawakan at pinanampalatayanan ang pangako ng Diyos na makikita niya ang Mesyas bago siya mamatay. Yun ang kanyang pinanghawakan. Nandun ang kanyang pag-asa. At ito ay tinupad nga ng Diyos. So, anong nagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay na ito? Yung bang ating magagandang trabaho? Yung ating maraming ipon? Sabihin nyo naman, si Kuya JR, wala naman yung magandang trabaho at maraming ipon, kaya nakakapagsabi ng ganan. Alam ko po naunawaan nyo, ibig ko sabihin. At tulad ni Simeon, tapat ba talaga tayo sa Diyos? Habang inaantay na matupad ang kanyang mga pangako pa, siya sa atin po natin ang ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon. At ikaapat, he was joyful and praising servant in the fulfillment of promise. Kapag nangyari na ang pangako, ay wala nang pinakamasaya, kundi tayong mga tunay na naghihintay sa dakilang pangako ng Diyos, tulad ni Simeon, na makita at mahawakan niya ang katuparan ng pangako ng Diyos, siya'y nagbunyi sa kagalakan. Mapalad ang pinangahawakan ang mga pangako ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling at tapat sa kanyang pangako. Ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay hindi para sa sariling kasiyahan lamang, kundi para iligtas ang mga tapat sa Kanya. Dumating ang Panginoong Hesus upang mamatay sa krus at tubusin tayo sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan niya, nadala ang mga tao papalapit sa banal na presensya ng Diyos. Yan, napakagandang ehemplo po ng ating Panginoong Hesus kung paano siya naging tapat sa Diyos.
Baka naman sabihin ng iba, si Jesus na may Diyos din, kaya niya nagawa yon. Magagawa natin yung mga imposible sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. At ang kasiyahan bilang mga lingkod ng Diyos ay mararanasan lamang natin kung tayo tunay nakaugnay sa ating Panginoon. Hindi po malulubos ang ating kasiyahan, lagi po yung kulang kung wala tayong tunay at tamang kaugnayan sa Diyos na nagpapatuloy at nakikita sa ating mga buhay. At bilang aplikasyon, una, nawa ang banal na Espiritu ang pakanaisin natin manguna sa ating mga buhay at sundin siya para sa kaluguran ng Diyos. Yan, pakanaisin po natin na ang banal na Espiritu ang manguna sa atin. Ikalawa, pahalagahan at bigyan ng importansya ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa araw-araw na pamumuhay. Yan, hindi po tayo makakapamuhay ayon sa salita ng Diyos kung wala po ang gabay ng kanyang mga salita. Ikatlo, makita nawa sa ating mga buhay ang pagiging matuwid at tunay na makadiyos sa isip, sa salita, at sa gawa. Yan, marami kasi sa salita lang, wala sa gawa. Yan, maging buhay na patotoo po tayo sa mga taong nakapaligid sa atin at lalo na po sa mga taong inaabot natin. At ikaapat, habang inihintay natin na maganap ang mga pangako pa ng Diyos, magpatuloy tayo sa kabanalan na nandun ang kagalakan na naglilingkod at nagpupuri sa nag-iisang tagapagligtas natin. Yan, habang nag-aantay po tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, nawa nandun yung kagalakan natin na naglilingkod sa Kanya. Hindi po nawa ito'y kabigatan. Ito po yung magbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan habang nag-aantay sa Panginoon, yung maganap ang Kanyang mga nais. At ikahuli po, admit na ikay makasalanan. Yan, para po sa mga wala pang tunay at tamang relasyon sa Panginoon, aminin po natin sa Diyos na tayo makasalanan. Hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Believe, paniwalaan na si Jesucristo lamang ang daan ng kaligtasan. Wala pong ibang daan ng kaligtasan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Wala pong relihiyong makakapagligtas. Tandaan niyo po yan. Kahit pa po sa C4 kayo umanib, hindi po kayo maliligtas. Yan po yung tunay at tamang kaugnayan at relasyon sa Diyos. Yan po yung makakapagligtas sa atin. At ikatlo, ito po yung gawin natin habang nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Confess. Ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon sa mga tao upang sila'y makaranas din ng kaligtasang mula sa Diyos. Tayo po manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil ang Diyos na aming pinanampalatayanan ay isang Diyos na tapat sa Kanyang mga pangako. Patawad, Panginoon, sa maraming bagay, sa aming maraming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Sa pagbabaliwala sa iyong mga salita, pagbabaliwala sa iyong mga pangako. At ngayong umaga, kami dumudulog sa iyong banal na harapan. Hinihingi ang tulong at gabay na nawa sa aming mga buhay ay ikaw ang gawin naming sentro. Paniwalaan namin ang iyong mga salita. Panghawakan namin ang iyong mga pangako.
At habang inaantay namin ang katuparan pa ng mga ito, tulungan niyo po kami maging tapat na lingkod niyo, na naandun ang kagalakan na naglilingkod sa mga ministeryo na ipinagkatiwala niyo sa amin. At maging kagalakan sa aming mga puso, na ang aming mga paghihirap, mga sakripisyo, ay para lamang sa iyong kaluguran. At patuloy niyo po matagpuan ang aming mga buhay na nandun ang pamumuhay, na nandun ang kabanalan, nandun ang pagpupuri sa iyo, at nandun ang pagpapasakop sa iyong mga salita. Kaya muli, itinataas ka namin. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Bilang tugon po sa mensahe na atin pong napakinggan, awitin po natin Kay Kristo Lang. Inanyayahan ko pong muli ang kapulungan na tayo pong lahat ay magsitayo. Kay Kristo Kristo lang pag-asa ko, nagbibay sa mundo, manunod narito, di matitinag ng bagyo, pag-ibig na kay dakila, sa mundo mapayapa, sa lupa, Kristong biyayang sagana. Kay Kristo na naging tao, Diyos na lubos pumarito, at bilang lingap sa mundo, hinamak nating sa krus siya'y namatay, buod ng Diyos sa aking salay, pinaglubag niyang mahusay, dahil kay Kristo'y nabuhay. Sa bahay nilibing, ilaw nilagong ang dilim, ngunit araw may dumating, na siya'y muling nabuhay din, at pagbangoy ng tagumpay sa kamatayang kaaway, ako'y kanyang aking tunay, kanyang dugo aking buhay. Walang sala o takot man, dahil si Kristo'y tanggulan, sa simula't katapusan, buhay kay Kristo lang, sa Kanya'y di mawawaglit, hanggang Kanyang pagbabalik, habang Dinos sa daigdig, kay Kristo lang tumitindig. Sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makaharap sa inyo ng walang kapintasan at may makalaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin,
Sa kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa'yo Yan, magandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat, Pastor JR, sa iyong mensahe. Maganda yung tanong sa atin na napangakuan na ba tayo? So maganda na sa paglabas natin dito, pagbulayan natin yung ating mga sarili. Ngayon naman po, ang ating gawain ngayong linggo, hindi po cancel dahil sa mga celebration natin ng bagong taon. Una po ay Praying as One, Monday, 6:30. Saturday, Contact Kuya Carlo. Then Saturday of W, 8 a.m. Then virtual, Tuesday, 7 to 8:30 p.m. Day of prayer and fasting kick-off. 3 session po ito. Una yung 9 a.m. dun sa engaging accountability, 12 p.m. Then yung fasting and session, 3 p.m. Then yung fasting and face-to-face, every third Wednesday, 9 a.m. to 3 p.m. Praying as One, Wednesday, online po ito, 7 to 7:15. Hope meeting, every other Thursday, 7 to 8 p.m. Family Live, Friday, 6:30 to 7 p.m. And Praying as One, Friday, 7:15. OFW Sambayan Worship, Saturday 11 to 1 a.m. Then Jail Ministry, every other Saturday, 2:30 p.m. Gospel Faithfulness Forum, as scheduled po, 8 to 9 p.m. SBC and Sambahayan, as scheduled. Better Together Partner and Prayer, as scheduled po. Then, CCI po. So, magre-resume po tayo sa next year na po, 2026. So, contact na lang po si Ate Shie. Then, laging update po sa ating GC. Then, important announcement po. Couple Fellowship, ngayon po after Lord's Table. Then, Rohi, Lamp Battalion, Youth and Young Adult overnight. Mamaya po, meron po tayong registration po na 100 pesos. Then Rohi, yung mga guardian po, we appreciate na
yung mga pwede pang mag-sponsor po. Then ito po yung reminder po mamaya. Bring your own pack meal. Dapat po bago pumunta po dito ay nakakain na. Then bring your own bedding. Dapat po hindi mamblema po yung mga staff kung saan kayo tutulog. So dalhin po yung mga uniform, plain black, polo. Then bukas po isusuot pagdating ng presentation po, yung picture taking. At dinidiscourage ko po yung mga rohi na yung mga pagdadala po ng cellphone. Then we start on time. Mamaya ay 1:00 po and sa Monday din po. Sa mga di po makakakuha ng calendar per family, lumapit po kay Ate Laarni. Then paalala po dun sa parking, kanina po nakausap ko po yung yung 3 nagbabantay. Actually, sabi nga sarado daw sila ngayon, butit naka-text ko po yung isa na na nagbabantay din. Magre-resume daw dapat sila sa January 6, pero nakausap natin na papayagan po tayo next Sunday sa January 4. Kasi hindi na dapat sila magbubukas. Pero nakausap natin kanina, payag naman po sila na magpapark po tayo. Kinakabahan. First time kasi, pasensya na ho. Then meron po tayong visitor. So inaanyayahan po na tumayo para ma-recognize. Una po, si Emeline Aguas, invited po ni Ate Emily de Chavez. Pangalawa po, Aurelio Junior Burgos. Pangatlo, Camille Loyola. Pang-apat, si John Joseph Loyola. Invited po ni Pastor Marlon and Dr. Gail. Welcome po sa bawat isa sa C4. Yun lamang po at maraming salamat. Tayo pong lahat ay muling magsitayo as we sing ang atin pong awit ng pagtatapos. Namamangha sa iyong kapangyarihan ang lupa't kalangitan. Ikaw lamang ang may likha nito mula sa kawalan. Luwalhatiin ka. Sa iyo ang marapat naming papuri. Pagsamba kami ay nagdiriwang. Ika'y nananahan sa aming kalagitnaan. Kataas-taasan ang ngalan mo. Lahat ng tuhod luluhod sa'yo. Lahat ng labi ay magsasabi, Jesus, ikaw ang Panginoon. Naghahari ka. Kaharian mo'y hindi magwawakas. Sa'yo ay nagpupugay ang mga hari ng lahat ng bansa. Kataas-taasan ang ngalan mo. Lahat ng tuhod luluhod sa'yo. Lahat ng
lahat ng